So ayun, yun na nangyari ngayong araw. Malungkot na nung umaga na yun. Hindi mo namin si Jaden panandalian. Wala naman gawin kasi na trabaho ng mami niya. Yun ang sinasabi ko na gamitin niyo yung kakayanan ng isa't isa para maabot niyo yung mga pangarap niyong magkasama. Upo nga ako. Mas masarap sa pakiramdam yun na pinagsikapan niyo na magkasama yung lahat ng darating sa inyo pagdating ng panahon. Ano man yung maging taas natin sa buhay, dapat manatili pa rin yung paa natin sa lupa. Pag nagkaroon ka, dapat kung ano ka nung wala ka, ganun ka pa rin. Mas madaling matulog sa gabi pag alam mo sa sarili mo na maayos kang tatay, maayos kang asawa, maayos kang kapatid, maayos kang anak. Dapat laging alam mo sa sarili mo na maayos yung ginagawa mo sa buhay. Magsumikap ka lang na wala kang tinatapakang iba. Huwag mong lagyan ng issue lagi sa mga katrabaho mo. Trabaho ka lang na maayos. Kasi bakit mo nga ba ginagawa yun? Para sa pamilya mo, para sa'yo, para may pantustos kayo sa mga kailangan yung tustusan. Mapasaya mo lahat ng mga mahal mo sa buhay, especially ikaw. Kasi syempre dapat mahal mo yung sarili mo bago yung iba para hindi mo kailangang iaasa sa kanila yung pagiging masaya. Kaya papasalamat ako palagi sa Diyos. Tinanatili namin yung laging pagdarasal. 3 beses isang araw kami nagdarasal. 3 beses kada kakain kami nagdarasal talaga aming pamilya. Simula nung ginagawa namin yun, malaki naging impact niya sa amin na parang kung may mga pinagdadaan naman kami, mabilis niya sinusolusyonan. Syempre hindi naman namin inaasa lang lahat sa kanya, kinikilusan din namin. Diyos kasi is gagabayan kanya kung alam niya masipag ka, determinado ka, may puso ka dun sa ginagawa mo. Bibigyan niya sa'yo yun. Kasi mag-isip ka pa lang ng negatibo sa isang bagay. Hindi mo pa sinasabi sa tao yung pangit na iniisip mo sa kanya. Alam ng Diyos yun. Mas lalong hindi maganda yung ganun. Lahat ng isip natin ibabasa niya. Para sa akin, ganun yung paniniwala ko. Yung sabi nga ng iba, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Para sa akin, hindi takot yung meron ako sa Diyos, kundi respeto. Kasi kung takot ang meron ka sa Diyos, gagawin mo lang tama ang mga bagay-bagay pag alam mo nakatingin siya. Pero kung di siya nakatingin, gagawin mo pa rin kung ano yung kalokohan mong nakasanayan. Gawin mo tama lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. May nakatingin man o wala. Dapat mismo sa sarili natin may respeto rin tayo na pag gumawa ka na hindi maganda ng patago, sa sarili mo pa lang wala ka ng respeto. Simple lang yan eh. Kaya mo namang gumawa ng tama pero mas pinipili mong gumawa ng mali. Yun lang. Yun yung lang makikita namin mamaya sa ere. Let's go.